Maayong buntag kanatong tanan. May buntag sa Our gospel this morning talks about the unbelief of Christ's disciples about his resurrection. As we all know, back to his earthly life, Jesus had men as his disciples. They believe that he is the Son of God, the Messiah, the one who will save the whole humanity. They've witnessed a lot of things, from his miracles to his wondrous deeds, and they even witnessed his great love and sacrifice for us, the day of his crucifixion. But then again, nganong sa adlaw na banhaw na si Jesus, wala man diritso o dali nga mituo ang iyang mga disipulo bahin sa iyang pagkabanhaw. Wala ba sila masayod bahin ni ana? Nalimot baka sila? O tungod ba kay si Maria Magdalena ang unang nasayod bahin ni ana? Usa ka babae ug dili lakip sa 12 disciples of Jesus. What could be the reason of the unbelief of those disciples? The disciples of Jesus Christ was a group of men who were actively engaged with the works of Jesus. They were baptized and were willing to take upon them the name of God. Kini silang mga kauban ni Jesus sa mga dapit diin magtudlo si Jesus sa mga maayong pulong, mga maayong buhat o mga pagtulunan. Silang mga kauban ni Jesus sa mga panahong naa siya'y ayohon ng mga masakiton. Silang mga taong kanunay makasinati sa maayo o mga milagrong buhat ni Jesus. O gilhapod nga nasaksihan ng hilabihang paglutos kang Jesus o ang paglansang kaniya. Sila ang taas og panahon nga nakauban o nakatimbayayong ni Jesus. Sa dihang nagkinabuhi pa siya, isip tawhanon. But on the third day, after he was crucified, it was not one of the disciples of Jesus who witnessed it firsthand. Sa adlaw nga nabanhaw na si Jesus, dili usa sa mga disipulo ni Jesus ang unang nakasaksi niini. Ang unang nakasaksi sa pagkabanhaw ni Jesus kay si Maria Magdalena, ang babaeng kaniadto gipossessed og 7 ka demonyo o gitawag kaniadtong babaeng makasasala. It was a question to some as to why was Mary Magdalene the one who was given the privilege to witness first the resurrection of Jesus. But there was no certain answer to it at all. All we know is that Mary Magdalene repented, left behind her sinful life, and chose to follow Jesus. She became a follower of Jesus. Now this is telling us that nobody is beyond reach of the love of Jesus. The more sinful we are, the more that Jesus desires to manifest himself to us. Gusto ni Jesus nga mamahimo ta nga makasala ngadto sa dili na makasala. Ato lamang gayud pirming dumdumon nga walay imposible diha sa atong Ginoo. That God, when he so desires, can affect change into our lives, no matter how dark our past could be. However, kinahanglan gihapon nga mag-cooperate kita sa mga plano sa atong Ginoo para kanato. God the Father desires for us to change with our own choice, for he also gave us the freedom of will. If he would abide with his desires, if we would abide with his desire, then we are assured of salvation. Mary Magdalene was docile to the desire of God to convert her. That's why she totally left behind her sinful life and became a follower of Jesus. Ang kita pud kaha, isip mga Kristohanon ug mga ministers ni ini nga iglesia, kanos man nato tinud-anay nga biyaan ang atong mga makasalang kinabuhi. Mga dili maayong buhat. Kanus ama nato kini tinuuray nga biyaan
ug musunod sa mga plano sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Our Heavenly Father is very compassionate and merciful, and He will always wait for us. He will always wait for us. Pero bisan pa man og hulaton kita niya, hulaton kita kanunay sa atong Ginoong Amahan, dili na unta nato paabuton nga mangidaran o maniguwang nata adisirta nga magdesisyon nga mosunod sa iyang mga kabubuton. Dili na nato hulaton nga magkalisod-lisod pa atong kinabuhi ay ta mga lagad kaniya. Samtang malig-on ug hayahay pa ang atong kinabuhi, atuwa na untang pilion nga mosunod kaniya. Biyaan ang mga daotang buhat sa atong kinabuhi ug pilion siya. Now going back with our gospel this morning, wherein it talks about the unbelief of the disciples of Jesus. Sa ako pang nahisgot na ganiha, ang mga disipulo ni Jesus ang mas nakasinati kung kinsa siya. Nasinati nila ang mga maayong buhat ni Jesus ug misunod sila kaniya hantod sa panahon nga gilansang na siya. Apan sa iyang pagkabanhaw, nadungog na nila ang maayong balita apan wala kini nila tuuhi. Nagpakita sila tawhanon nga kinaiya. Ang kanang to see is to believe. Kay wala man kini nila masinati, apan wala nila dayon tuuhi ang maayong balita nga gipaambit kanila ni Maria Magdalena. Bisan man tuod nagpakita na si Jesus sa duha pa nila kakauban, wala gihapon nila kini tuuhi. Kining tinuhan nga to see is to believe. This is a worldly belief, kalibutanong tinuuhan. Mao kini ang gipakita nga kinaiya sa mga disipulo ni Jesus, when in fact, sa wala pa siya gilansang sa krus, nasayod na silang daan o gipahibalo na sila ni Jesus sa pipila ka higayon nga mabanhaw ra siya. Ato kini makita sa Marcos kapitulo 9 magasugod sa bersikulo 30 ngadto sa 32 ug sa Mateo kapitulo 17 magasugod sa bersikulo 22 ngadto sa 23 diin pariha nag-ingon nga anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao ug mapatay kini siya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Ikapila nga higayon kini nga pulong gipaambit ni Jesus ngadto kanila. Apan sa adlaw nga si Jesus nabanhaw na, wala kini nila tuuhi. To see is to believe. Dili na kini bag-o sa atong pandungog. Common na kayo kini nato nga madungog ug common na kini natong mahibalan nga kinaiyahan kanato ug sa uban pa kanato. Apan isip usa ka Kristohan ug sumusunod ni Kristo, this is not how a Christian's life should be. As Christian, we ought to believe in one absolute being who created us all. Ang to see is to believe nga kinaya is the very opposite of having faith in God. Faith grows in a trust that God is always near, though it may not seem so. But God is real and always near. He is omnipresent. Omnipresent means that there is no place which God's knowledge and power do not extend. He is the divine being that is present everywhere, anywhere, and all the time. Our God is endless. He is unlimited, immeasurable, unfathomable. He is infinite. Walay bisan si kinsa ang makasukod kaniya. Walay si bisan kinsa ang makatupong sa iyahang pagsabot. Ug labaw sa tanan, our Heavenly Father is alive. Buhi ang Ginoo nga atong gialagaran. Mao nga atong mga unbelief ug to see is to believe nga mga kinaiya atuan na kining wagtangon sa atong mga kinabuhi.
Just like the disciples of Jesus, the lack of faith is a disappointment of Jesus, yet He sent them to proclaim the good news. Jesus knows our failures, but still trusts us. Jesus wants us to proclaim to the world that He is risen. In Mark chapter 16, verse 15, He said to them, "Go throughout the whole world and preach the gospel to all the people." Pahinumdum pud kini alang kanatong tanan nga kita gisugo o gidasig sa atong Ginoo nga atong ipahibalo sa kadaghanan nga siya buhi og ania sa atong mga kinabuhi. Mao kini ta ebanghelyo, all glory belongs to God alone.